Isa sa mga paborito nating kainin ay ang masarap na kakanin. Kaya naman, ang star ng aming kwento, mga iba't ibang suman na bubusog sa inyo. Para sa ating mga Pinoy, hindi kompleto ang kain kung walang kanin. Kaya kapag ito ang inihain sa hapagkainan, walang duda na tayo'y mapapalaban. Pero ang masarap na kanin hindi lang bagay sa ulam. Dahil maski pang himagas, meron itong hatid na linamnam. Salamat sa mga kakaning tulad ng suman. Kilala natin itong may halong coconut milk o gata. Pero ang original version nito, panahon pa ng pagan era. Tuwing harvest season o panahon ng pag-aani raw ginagawa ang suman. Inaalay ito sa mga Diyos at espiritong pinaniniwalaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang mahigpit na kapit sa atin ng malagkit na suman. Pero alam nyo ba na ang mga ibang bansa sa Asia may kanya-kanyang version ding ibinibida? Suman in Philippines, Matsang in China, Kiao in Thailand. Iba't ibang mga suman na may sari-saring sangkap. Alin sa kanila ang winner sa sarap? Suman! Matsang! Kiao! Matsang! Kung bansa natin ang pag-uusapan, ang Antipolo, may super sarap daw na suman. Ang kakaiba rito, may prutas itong halo. Dito sa Pilipinas, ang pambato namin, suman na may langka. Ang kakaibang suman sa langka na ito, unang iniluto noong 1970s. In-experiment yan ng father ko, naging legacy sa amin, tapos naging kilalang-kilala, miski sabord siya. Masarap kasi, tsaka tumatagal. Basta dami kasi ng prutas, yung langka siya ang mas tumagal eh. Mas tumagal siya, tapos yung lasa niya talagang nalunod. Yung iba kasing prutas, hindi siya ganun katagal, madali siyang masira. Ang pagluluto ng suman with langka, inaabot daw ng 4 na oras. Ang hilaw na malagkit na bigas, unang titimplahan ng asin. Sunod na iluluto ang langka na magsisilbing pampalasa. Ang gata, lalagyan din ng asin. Lulutuin ito ng saglit bago haluan ng langka. Dagdag alat naman at creaminess ang hatid ng keso. Pag nagmantika na ito, saka ito ibubuhos sa kaling malagkit. Kakamayin talaga siya upang lahat ng mga ingredients ay mapagsama-sama at lumasa sa suman mismo. Pag nahalo na ng maigi ang langka, sa tradisyonal na buli na isang uri ng palm tree ito ilalagay. Gamit din ang maninipis na buli, itatali ang suman. Ang tamang pagtatali ng suman sa ibos, kailangan ilalagay sa bibig upang mapabilis at maayos ang tali. Pag nailagay na sa buli ang bigas, isasalansan na ito para lutuin. Lubog sa tubig ang pagluluto nito na aabot sa 2.5 oras. Sa unang kulo, lalagyan ito ng kaunting tawas para hindi umitim ang balat ng suman. At 30 minuto bago maluto ang suman, dilaw na luya naman ang ilalagay para sa magandang kulay nito. Sa mahaba at mabusising proseso ng paghahanda ng suman with langka, masarapan naman kaya sila? Yeah, Hocha. It's so yummy. Aroy! So delicious. Lasang-lasa yung langka, tsaka mas malasa siya dun sa normal na suman. Sige, si Tiongkok Lai Matsang, Xinjia Hocha. Pagdating naman sa China, may version din sila ng suman na tinatawag namang matcha. Traditional daw na kinakain ito tuwing Dragon Boat Festival na ipinagdiriwang tuwing 5 araw ng 5 buwan. Sa kulay pa lang at hugis, talagang ibang-iba ito sa nakasanayan nating suman. At dito sa isang restaurant sa Makati namin ito natikman. Para kasi siyang asado, parang adobo, ganon. Niluto siya, braised, tapos yun naglasa siya dun sa matchang, sa sticky rice. Tulad ng suman dito sa Pilipinas, malagkit na bigas din ang gamit sa matchang. Pero ang kakaibang halo nito, baboy, manok at kastanya. Bawat ingredients niya niluluto separate. Hindi siya magkakasamang niluto, slow braise siya. Then, bago pagsama-samahin lahat ng ingredients with the sticky rice, na para siyang suman. Hindi siya matamis, kaya hindi siya nakakaumay. Overnight daw itong iniluluto sa tubig habang nakabalot sa bamboo leaf. Kaya siya pag niluto siya, amoy bamboo talaga. Medyo authentic yung amoy niya.
Dahil sa matagal na proseso ng pagluluto nito, kapit na kapit daw ang lasa ng mga sangkap dito. At dahil sa mabigat na feeling nito, feel na feel mo ang kabusugan. Para ka na raw kumain ng kanin at ulam. This is so delicious. Ang bansang Thailand, meron daw sariling version ng suman. Tulad ng bansa natin, mayaman din ang kanilang agrikultura. Kaya naman sa malagkit na bigas, sila rin ay sagana. Ang kiaw-nyaw ng Thailand, suma na suma ng dating sa lagkit at tamis. Pero may added crunch daw tong hatid. Dito sa isang restaurant sa Pasig, natagpuan namin ang fried suman. Same din ng katulad na ginagawa sa Thailand. Pero tinis lang namin siya ng niroll namin siya tapos binreaded. Ayan, deep fry. Sa paggawa nito, para ka lang daw nagsasain ng malagkit na bigas. Pag malapit na itong maluto o mainin, inilalagyan ito ng gata at asukal. Pero imbis na ibalot sa dahon, ang suma na ito, ibinabalot sa breadcrumbs. Ibinibilog ito bago irolyo sa breadcrumbs. Pagkatapos, ready na itong i-deep fry. Para lalong sumarap, sinasamahan ito ng hinog na mangga at sweet coconut sauce. Ang combination na ito, the best daw dahil sa nag-aagaw na asim at tamis. Sarap. Sarap talaga. Kakaiba yung lasa. Aroy. So delicious. Ang mga suman, anuman ang luto o saan man ang galing na bayan, tunay na masarap na panlaman tiyan. Yan ang ating napatunayan na ang kapit ng suman hindi malilimutan.